Okay, welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Eto, mainit, matindi na naman mga kaibigan itong ating tatalakayin tungkol dito sa iniimbestigahan ng ICC dito sa dating Pangulo Duterte. Sa puntong ito, gusto ko muling ibahagi sa inyo ang nilalaman ng video na ito. Nako po, magugulat kayo. Kung matatandaan nyo po noong mga nakaraang upload natin kagabi at nung isang araw at ng mga nakaraang pang araw, ay tinalakay po natin dito ay ang mga napaslang. Napakadaming nilibing di umano. May sariling libingan sama-sama. But dito naman sa ruling ng video na ito, bigyan po natin ng kaunting pagtatalakay. Itong mga nakaligtas sa kamay ho ni Duterte sa tangkang pagpaslang, sa tangkang pagambos, at yung iba ho ay hindi naman nakaligtas. Yan pong lahat at marami pang iba laman ng video na yan ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe, sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, pagkatapos po nating mapanood ay magbibigay tayo ng kaunting public opinion punto de vista na naayon ho sa gulong ng video. Halina kayo, samahan niyo po ako mga kaibigan panoorin. Ang daming patay kung laman lang ng taong bayan. Ang daming pulis na sumasali dito. Dahil every patay is 20 to 25,000 yun. Yung entire Patasaha family talaga pinaubos niya. Isa yun. At naituro po ang kanyang libingan sa Laod Pari. At sino ang pumatay kay Mrs. Patasaha sa kanyang anak na siya ay isang civil man buntis, binaril siya sa ulo. SPO for being laod sa harap ko. Ang kanyang husband, binaril sa likod ko sa isang safe house. Nung sinabi ni Ping Lacson na hindi ako pwedeng mag-witness kasi hindi ko na nakita. Nakita ko sa likod, personal knowledge, kami nagkabnak. After sa putukan, hinilang yung mga patay ni Ping Laon at yung kanyang mga force multiplier. So, paano ka masabi nga wala ko ebidensya, ma-ebidensya? Kung bakit hindi kayo magpa-imbestiga? Katulad ko, inarap ko dito sa ICC, kahit anong magharap tayo. Kung sinong sabi sa atin na yung katotohanan, pinakinabang ka yan eh. So, yan ang challenge ko kay Senator Ping Lacson, Christian. Na, ano po? Napatunayan niya, nasa nagsinungaling ako. At hindi katotohanan kasi insider witness ako. Sino ang paniwalaan? Siya o ako? So, nandun kayo, personally, nakita nyo yung mga sinasabi nyo nangyari? Yes. From the very beginning, pag-abdak sa kanila, pag-pusil kayo, pagbaril kayo, Mrs. Patasaha sa ulo ni SPO Bin Laod, at saka yung mag-abang yung kanyang husband, yung kanyang tatay, yung kanyang dalawang katulong, nakita ako mismo. Isa ako mismo sa nagdalas kanilang common grave sa loob ng Laod Pari. Paano? Sabi nga wala akong personal knowledge. Hindi sabihin nga naintindihan ang yung personal knowledge. Okay. Ito may mga nagtatanong kasi I think binanggit nyo po ito dati no, in the past no, sa Senado. Ano po ba yung yung sabi nyo, yung allegation nyo na nung commissioner ng human rights, si Leila de Lima, binalak siyang i-liquidate, tama po ba yan? Yes. Natandak siya ng investigation sa Davao City. Ang hindi lang niya napatawag personally is ako. Okay. And, so, kasama siya sa hit list, tama po ba? Ano po ba yung nangyari? Come again. Sinama po ba si then Commissioner Leila de Lima sa hit list? Yung tipong gusto ipapatay? Yes. Ganito po ang personal kong knowledge po.
Dahil nung nag-conduct before siya nag-conduct, mga ilang araw lang nag-conduct ng investigation sa Davao City, may knowledge na po si Mayor Rodrigo Duterte at the time. Then pinatawag ako. Ako, si SPO4 Binlaod at si SPO4 Sari Benaventura sa kanyang bahay doon sa Central Park Subdivision. Dahil ang unang plano talaga ay ambusin o ipa-ambus si Commissioner Laila de Lima, pero dito pumalag kasi si SPO4 Binlaod kasi ayaw niya sa yung planong ambusin si Commissioner de Lima sa loob mismo ng Laog Pari during sa kanilang search. Nung nag-apply sila, nag-implement sila sa search warrant ng Laog Pari. Dahil walang ibang pagbintangan. Kung may mangyari man kay Commissioner de Lima at that time, sigurado na si Mayor Duterte. Pumalag dito si SPO4 Bendigo Laod at nag-propose si SPO4 Sunny Benaventura na ipa-sharp shoot na lang si Commissioner Laila de Lima at all costs. Pero sa awa ng Diyos, hindi ito nangyari. Bakit? Hindi natuloy yung plano? Yung plano natuloy. Ang pag-implement lang sa plano ang nagkaroon ito ng problema. Dahil yung gunman, supposed to be gunman na appointed ni SPO4 Sunny Benaventura, approved naman ni Mayor Rodrigo Duterte. Isa itong private person. Hindi ko lang pangalanan. Kilala ito sa Davao City. Within the business circle ng Davao City. Pero nahirapan siya i-deliver ang mission niya kay Commissioner Laila de Lima dahil una-una mahigpit ang seguridad sa mga area na inabangan sila. I think sa Waterfront Insular Hotel, isa na sa mga area. Saka ang daming puno doon na medyo nakablock siya shooter. So hindi ito natuloy. Pero yung plano talaga natuloy yung plano, pero pag-implementa lang ang hindi natuloy. Nakalabas si Commissioner Laila de Lima na safety sa Davao City. Okay. So, kasi isa parang binabanggit nyo sa affidavit nyo, no? Dito sa page 171, sabi nyo tinarget din si then Senator Sonny Trillanes. Tama po ba? Ito, ang binanggit nyo rito, the plan was to smash, break into pieces the vehicle of Senator Trillanes using a 20-wheeler container truck. Papalabasin siya ng aksidente. Tama po ba? Ba't hindi po natuloy ito sa pagkakaalam nyo? At ano po ba yung personal knowledge about this? Ganito po ang plano. Ipasok ako ni Mayor Duterte sa Bureau of Custom. Kasi isa ako sa mga nag-crop up sa plano na kung patayin si Senator Antonio Trillanes through sa isang sharpshooter, walang ibang pagbintangan si Mayor. So, nag-crop kami ngayon ng plano. Kasama ko si SPO4 Sunny Benaventura and Mayor Duterte at that time, tatlo lang kami. May isa pang nakalam nito si SPO4 Desiderio Torrebel, pero late na siya dumating sa meeting ngayon. Then, isa ako sa mga nag-suggest na banggain ang sasakyan ni Senator Antonio Trillanes ng isang 10-wheeler or 20-wheeler truck sa somewhere siguro in Metro Manila. Pumayag dito si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Pero siguro dahil lumabas na ako sa Senate, so na-call off ito. Maka ang ating plan na naman. Okay, alright. Shout out. Maraming salamat, Christian Isigera. Ipaintulot muli ang paggamit ng inyong video clips kapag may pagkataon tayo
suportahan po natin ito. Si Christian Esguerra, nako po, napakatindi, malupit, hindi po kayo hindi po kayo bibigyan ito ng anumang fake news. Pwede pong pasyalan nyo ang kanyang YouTube channel, Christian Esguerra, at syempre ang kanyang Facebook page, Christian Esguerra. Muli po, sir, ipahintulot ang paggamit ng inyong video clip. So ito, maliwanag mga kaibigan, ay kung mga nakaraan, ang tinalakay po natin ay mga nilibing, hinuon nakahukay, binaon, ba't dito sa gulong ng video na ito ay may nakaligtas. At siyempre, yung unang porsyon ay hindi ho nakaligtas. At bago tayo magpatuloy dito sa tika nga po nakaligtas, si Leila de Lima, dating senador, Antonio Trillanes, dating senador, bigyan po natin ng highlights, padaanan lang natin ng kaunti. Itong sinasabi ni Arturo Las Cañas na testigo laban ho kay Duterte. Para ho sa mga hindi pa nakakaalam, ito po si Arturo Las Cañas ay star witness. Ito po ay live interview niya diyan po sa kay Christian Esguerra na Facebook page. At ito po ay 5 days lang po ang nakakaraan. Itong video na po ito. Hindi po ito luma, bago po ito. 5 days lang po ang nakakaraan. Okay, heto. Ulitin ko yung sinabi ni Arturo Las Cañas. Hindi daw siya dapat paniwalaan na isang testigo. At ang ang sabi di umano ni Lacson sa kanya, hindi siya dapat paniwalaan na witness. Dito po sa sinabi niya na dati nagtestigo siya sa Senado, na ang salaysay niya with affidavit ay itong nabaril. Na sabi niya may binaril, subalit siya ay nakatalikod. Mga kaibigan, halimbawa, nandito ako nakatalikod, may binaril sa likod ko. Mga kaibigan, ang affidavit niya sa Senado ay nakita niya ang pangyayari. Mga kaibigan, bakit sabi nga niya Lacson, dating senador, ay hindi dapat paniwalaan ito, sinungaling na witness. Ang gusto kong ipunto dito, mga kaibigan, kahit ito kayo, suriin niyo po ang video. Wala po tayong kinakampihan dito. Tayo po ay sinusuri natin ang video na ito na may kaunting public opinion na naayon po sa ruling ng video. Dapat bang hindi paniwalaan ang isang witness katulad ni Las Cañas na nagsasabi ng buong katotohanan di umano na nandun siya sa pangyayari at nakita niya ang pangyayari, subalit ang sabi niya siya ay nakatalikod at yung binaril ay nasa likod niya. Ang sabi naman ni Lacson, hindi ka dapat paniwalaan dahil nakatalikod ka pala. Paano mo makikita? Matindi, diba? Ayos ko mo, kung malawak po ang ating pangunawa, ayon po sa aking public opinion, punto de vista, sasabihin ko na lang na sarili kong pananaw, ay napakababaw pong dahilan yan, na hindi mo dapat paniwalaan ito, si Las Cañas. Doon sa sinasabi niya, siya ay nakatalikod, ba't nandun siya sa pangyayari, ba't ang binaril ay nasa likod niya? Diyos ko po, Rudy, Santissima, Manla Virgen. Isang naging senador ito si Ping Lacson. Alam niyo anong gusto kong ipunto dito? Ay normal po yan. Normal na makita mo ang pangyayari dahil ang baril ay pumuputok. Paano kung talagang nakatalikod ka nang binaril dyan sa likod mo? Yung ikangay, tao na binaril. Siyempre, pagharap mo, ay makikita mo, mga kaibigan, ang tunay na pangyayari. Muli kong i-ano sa inyo. Muli kong i-style ang pangyayari. Ito, nasa likod ko, binaril. Nakatalikod ako, pumuto, umarap ako. Of course, 100%.
makikita ang pangyayari. That's why dinudurog ho ni Lacson ang pagkatao ni Las Cañas na di umano ay hindi dapat paniwalaan dahil nakatalikod daw siya noong time na binaril. Hindi niya ba naisip na pwedeng humarap ito dahil yung sa time na pagbaril na dinig ang putok, di ba? Oh, yun ang isang pawang public opinion ko, punto de vista. Ba't kung yan lang ho ang pagbabatayan ni Senador Lacson na hindi dapat paniwalaan ito? Diyos ko po, Rode, walang mangyayari po dito sa ating bansa. Walang ngipin ng ating hustisya. Hindi ko kinakampihan dito ho. Ito si Las Cañas. Nagbabase po tayo dito sa sinasabi niya na ang pananaw ni Lacson. Kaya nga po ito walang nangyari sa Senado, mga kaibigan. That's why muli po nilantad ang katotohanan ni Las Cañas ay sisi na po ang may hawak, mga kaibigan. Sabagay, kung magsusuri po kayo sa ating bansang Pilipinas, hindi lang po ito ang una na pangyayari na nagkakaganito po ang mga testigo dahil nandiyan po ang banta, walang suporta, mga kaibigan, at nandiyan po kung sino pa ang nakapwisto ay siya pang gagawing sinungaling ang mga testigo, di ba? Pero mga kaibigan, isang punto de vista po yan at dito ho ay napakaliwanag dito ang pagtangka na pagpaslang di umano kay Leila de Lima. Ang pagtangka na pagpaslang di umano din dito dati Senador Antonio Trillanes. Hindi ko na po isa-isahin, nandiyan po ang dahilan sa rolling ng video. Kung hindi nyo po lubos na unawaan, pwede nyo po nga po muling panoorin. Muli po, pagpalain po tayo lahat, mahaba na, diyan po sa comment section ay may pagkakataon po kayo magbigay ng inyong public opinion, punto de vista. Yan po ay buong puso ko pong irespeto. Pwede po kayo mag-share ng video na ito. Bye-bye, palakpakan.